Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Personal na tinungo ni Bangsamoro Chief Minister Abdulrauf Sami Gambar Makakua upang i-inspeksyonin ang kasalukuyang isinasagawang renovation ng masjid sa tabi ng Bangsamoro Darul Ifta bilang bahagi ng maagang paghahanda para sa nalalapit na banal na buwan ng Ramadan. Bahagi ito ng masusing paghahanda para sa pagdating ng buwan ng pinagpala upang matiyak na ligtas, maayos at ganap na handa ang bahay-sambahan para sa mga jamaa o sa mga mananampalataya. Binigyang diin na ang mga ganitong hakbang ay hindi lamang pisikal na paghahanda, kundi isang pagpapakita ng pagpapahalaga sa pananampalataya at sa kapakanan ng komunidad. Kaugnay nito, sumasalamin ang naturang hakbang sa adhikaing makakapagtaguyod ng mas matatag na Bangsamoro na nakasandig sa pananampalataya, ginagabayan ng malinis na konsensya at nakatuon sa pangmatagalang kapayapaan at moral na pamamahala sa BARMM. Nilinaw ng Ministry of Social Services and Development o MSSD na walang katotohanan ng kumakalat na balita online na may mga guro umano sa Lanao del Sur na kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay MSSD Director General Attorney Muhammad Muqtadir Estrella, ang larawang kumakalat sa social media kung saan makikita siyang kasama si Ministry of Basic, Higher and Technical Education Minister Mohaguer Iqbal at iba pang opisyal ng MBHTE ay kuha sa isang pagpupulong hinggil sa kanilang partnership para matiyak na maayos na natututukan ang education component ng 4Ps. Aniya agad siyang nakipag-ugnayan sa MSSD Lanao del Sur at nag-utos ng investigasyon sa issue na napag-alamang walang basihan at pawang maling impormasyon lamang. Sinisiguro rin ni Estrella na ang mga benepisyaryo ng 4Ps ay dumaraan sa masusing validation at kabilang sa tinatawag na poorest of the poor. Pinayuhan niya ang publiko na maging mapanuri at huwag basta-bastang maniwala sa mga impormasyong nakikita o naririnig sa social media upang hindi mabiktima ng fake news. As I was scrolling through my social media platforms, I saw this post about allegedly teachers being beneficiaries under the Pantawid Pamilyang Pilipino Program. And I also really got curious because I was in the photo. It was a photo of me, our Deputy Minister, with Minister Iqbal. Also DG Ruby of the TESD. Just to clarify, the photo is about the partnership between the MSSD and the MBHTE to ensure that the education component of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program is efficiently managed. Okay, so just to be clear, there are no slots, for example, given to teachers under Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So right after seeing that post, I immediately contacted our regional focal of the 4Ps, and she immediately coordinated with the focal in Lanao del Sur. And it was immediately confirmed by our MSSD. Mainit na tinanggap kamakailan ng Bangsamoro Board of Investments ang isang delegasyon ng mga Malaysian investors sa isang courtesy visit na naglalayong tuklasin ang mga posibleng oportunidad sa pamumuhunan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa nasabing pagbisita, ipinakilala ng BBOI ang lumalawak na investment landscape ng rehiyon, kabilang ang mga priority sectors sa tanglakas ng BARM bilang destinasyon ng negosyo. Tinalakay rin ang mga oportunidad sa mahahalagang industriya at ang kahandaan ng pamahalang Bangsamoro na makipag-ugnayan sa mga foreign investors sa pamamagitan ng mga polisiya na pabor sa investors at mga mekanismong nagbibigay ng estratehikong suporta. Ayon sa BBOI, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng rehiyon na makahikayat ng mas maraming international investors and partners upang palakasin ang ekonomiya at makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Bangsamoro. Sa pangalawang linggo ng ligtas-tigdas vaccination sa Mindanao at BARM, umabot na sa 1,899,824 na bata, edad 6 to 59 buwang gulang ang protektado na sa tigdas at tigdas hangin matapos na magpabakuna. Mataas man ang demandang bakuna sa mga fixed at temporary sites, siniguro naman ng DOH at MOH na sapat ang bakuna para maibigay sa mga batang wala pang 5 taong gulang.
Ang ligtas-tigtas vaccination ay sinasagawa ng DOH, MOH at LGU para proteksyonan ang mga bata sa pagkakaospital at kamatayan, dulot ng tigdas at tigdas hangin. Magtanong sa mga midwife at healthcare workers sa inyong mga barangay para sa schedule ng pagpapabakuna. Isa sa mga mahalagang araw na binibigyang pagkilala ng pamahalaang Bangsamoro taon-taon, maging ng buong mundo ang araw ng paggunita ng World Hijab Day. Sa araw na ito, naipapakita at naipapahiwatig sa mas espesipiko at detalyadong paraan ang kahalagahan ng pagsusuot ng hijab. Ang iba pang detalye ng balitang yan sa report ni Carmina Camid. Alinsunod sa Republic Act No. 12224 o ang National Day of Awareness and Other Traditional Garments and Attire, isang online lecture on the importance of hijab in Islam ang matagumpay na idinaos ng Bangsamoro Government sa pamamagitan ng Office of the Chief Minister ngayong araw, February 3, 2026. Nilahukan ng nasa 160 kababaihan at kalalakihan ang naturang lecture na pawang mga empleyado mula sa iba't ibang ministries, offices at agencies ng pamahalaang Bangsamoro. Tampok sa isinagawang aktibidad ng lecture proper kung saan idinitalya ni Bangsamoro Darul Ifta Sheikh Abdul Kahar Musa ang kahalagahan ng pagsusuot ng hijab sa konteksto ng Islam. Ayon dito, isang uri ng pagsamba ang pagsuot ng hijab at hindi lamang hamak na tradisyon o okasyon. Kanya ring pinasadahan ng 3 kautusan ng Islam hinggil sa pagsusuot nito. Bukod pa rito, binigyang diin din sa talakayan na ang hijab ay ang pagkakakilanlan at deklarasyon na ang isang babae ay Muslim. Naging produktibo rin ang open forum session ng online lecture kung saan napag-usapan ng mga patakaran sa pagsusuot ng hijab, koneksyon nito sa karakter ng isang tao, rulings sa pagsusuot ng niqab at mga makabagong paraan ng pagsusuot ng hijab. Sa paglilibot-libot natin ngayong araw, nagtanong tayo sa mga kababaihang Muslim dito sa Bangsamoro Government Center kung ano nga ba ang papel ng hijab sa kanilang buhay. Ngayong taon, ang mensahe ng ating World Hijab Day is Unity in Hijab. Talagang napapanahon siya dahil ngayon napakaraming kulay, napakaraming itsura at napakaraming dahilan ng pagkawatak-watak ng Bangsamoro ng mga Muslim. Pero dahil dito sa tema natin, nakikita natin at nakikilala natin yung kapwa natin Muslim at nag-unite tayo dahil sa ating paniniwala. Alhamdulillah, binigyan tayo ng religion na ino-honor yung rights ng mga babae. Bilang isang kababaihang Moro na Muslim at minority dito sa Pilipinas, napakahalaga ng makilala tayo na mga babaeng Muslim na dahil ito sa pagsuot natin ng hijab. Ang hijab ay ating identity. Kahit saan na tayo nakarating, alam ng tao na ang dinadala natin ay religion. At hindi tayo na-judge based sa ating sinusuot, sa ating itsura, kundi kung saan kundi sa ating nilalaman, no? Nilalaman ng utak ng ating puso. So that is very important dahil na-empower natin yung ating kapwa kababaihan at nadadala natin yung pangalan ng Bangsamoro. Sa mga kasama ko at mga kababayan nating Muslim at Bangsamoro, pagpatuloy natin ang pagsuot ng hijab, hindi lamang ito pagpapakita rin ng ating identity, kundi ito ay paniniwala at pagsunod sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isang karangalan ang magsuot ng hijab sa anumang oras, anumang panahon at kahit saan. I am really grateful, alhamdulillah, na meron tayong araw na ganito na para maging aware ang buong mundo, World Hijab Day, maging aware ang buong mundo, why we wear this one, bakit natin sinusuot to, bakit natin pinapanatili to sa ating mga, sa ulo. Madami nagtatanong na mga nakakasama ko sa mga training sa Luzon and Visayas na bakit kayo nag-wear ng ganyan. So, maraming misinformed, maraming hindi alam yung about sa pag-hijab. Kaya magandang merong ganito, merong araw para dito. At alhamdulillah, sa lahat ng mga nag-hijab sa buong mundo, it's a way of thinking na privilege sa atin to. Isa itong pribilehiyo sa ating lahat na Muslima, sa ating lahat na Muslim around the world na alhamdulillah natatakpan yung aurat natin at alhamdulillah mas napapaganda pa tayo nito. Sa huli, ang paggunita ng World Hijab Day ngayong buwan ng Pebrero ay hindi nangangahulugan na ito ay isang araw na pagsusuot lamang ng hijab. Bagkus, pinaiigting pa nito at hinihikayat ang mga Bangsamoro Muslim women na magsuot nito hindi lang paminsan-minsan kundi araw-araw. Mula dito sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City, Carmina Camid, BIO News.
Sa ating panahon ngayon, makakaapekto ang localized thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa kasama na ang Mindanao. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Ipinag-iingat ang mga nakatira sa low-lying areas dahil sa banta ng baha, habang landslide naman sa mga malapit sa gilid ng bundok. Manatili ring nakatutok sa official social media pages ng Pag-asa at Barm Ready para laging updated sa lagay ng panahon. Makikita sa inyong mga screens ang hotline numbers ng Barm Ready. Maging alerto at sama-samang isulong ang isang handa at resilient Barm communities. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.